Nakakaiyak naman po yung introduction ni Brother Mark. Pero glory to God po sa buhay ng mga kapatid natin na ito, no? Na handang magpagal for the glory of God. Amen. Ngayon po, sa umagang ito, if you are a Christian, I want to challenge you. No? Gusto ko po na kayo po ay tumayo at bigyan po natin ng parangal ang Diyos na buhay. Nais ko pong awitan natin ang Diyos. No? If you are a Christian, let us offer our best to Him sa pamamagitan ng pag-awit na ito. No? Na kapag ikay umawit sa Diyos, na sinasabi mo, Lord, I offer my life unto you. Lord, I offer everything unto you. Lord, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Nais ko, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-awit kong ito ay matouch ko ang puso mo. Kapatid, the reason why I want to sing for the Lord right now is I want to break the spirit of pride sa inyong buhay. Alam niyo po kapatid, kapag tayo po ay umaawit at tumataas ng kamay sa ating Diyos, ito po ay hudyat ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Kapatid, nais ko pong isuko natin ang lahat sa Panginoon. Tayo po ay umawit at i-offer po natin ang best natin for the Lord. Amen? Lord, I offer my life unto you. Hallelujah. Everything I've been through, is it for Your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. I offer my life to you. Oh, hallelujah. Yes, Lord, we offer our lives unto you. Everything we've been through, oh God, it's all yours, Panginoon. It's not about us, oh God, but it's about you, Lord Jesus. Lord, we cannot do anything, Panginoon, kapag ikaw hiwalay po sa amin, Lord. Lord, right now, we offer everything, oh God. Accept our worship, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Father. Oh, Jesus. That I am, all that I have, I lay them down before you. I lay them down before you, Oh, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Use it for your glory. offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise as a pleasing sacrifice. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Oh, hallelujah. Yes, oh God, we offer our lives unto you sa umagang ito, Panginoon. Lord, pakalinisin mo ang bawat isa, oh God, so that we are able to please you, oh God. Lord, we stand before you, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay gamitin mo sa araw na to, Lord, upang maipahayag, oh God, ang iyong mensahe sa bawat isa, oh God. Gamitin mo po ang iyong lingkod, oh God,
so that I am able to impart your message, O God, so that I can encourage my brethren, my fellow people, O God, for the glory of you, Panginoon. Salamat po, O God. I rebuke all the works of the enemy in this place, O God. Lord, sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, wala pong kalaban na makakapasok rito, O God, kundi, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian mo ang makita sa lugar na to. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, O God. Samahan mo po kami, Panginoon. Samahan kami ng banal na Espiritu, O God, upang kami, Panginoon, is makapag-minister, O God. Mabigay po namin yung kailangan, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. This is my prayer in the mighty name of Jesus. And all the children of God will say, Amen. Praise God. Parang nabitin ba kayo? Puro awitan tayo ngayon, no? Yun po is sign na tayo po ay nagpapahayag ng ating pasasalamat sa Panginoon. Amen po? Amen. Yan. Sa umaga pong ito, nais ko pong impart yung inimpress po ng Panginoon sa akin, no? It's very simple and practical message na nais ko po na ibahagi sa inyo upang kayo po ay mabigyan kayo ng encourage. Amen? Gusto niyo po ba yung mensahe na encouragement? Hindi ko po kayo tatagain. No? Wala pong ganon. Pero, shway, meron siguro. Yon. Salamat po sa music team, no, na tumugtog. Saludo po ako sa inyo. I honor you. No? At sa lahat po na nagpapagal dito sa church. Ngayon po, ang mensahe po ng Lord sa araw na to, hindi po yan. Ang pogi ko pala, pag nakatalikod. Sige po, ito tayo. Yan. Alam niyo po, nakikita niyo po yung picture na yan. No? Gusto ko po magkaroon kayo ng imagination, no, na ang Diyos bibigyan ka ng pagkakataon na i-take ka above the earth. 'Di ba? Si Lord, no, imagine yourself together with Jesus, along with Jesus, or seated with Him, at ipapakita niya sa iyo yung mundo, nasa kamay niya. Ano kaya sa tingin mo ang makikita mo? Ano kaya sa tingin mo ang pwede mong masabi kapag nakita mo yung mundo, yung present condition ng mundo ngayon? No? I want you to close your eyes. No? Imagine yourself along with Him. No? Sige nga po, imaginein po natin, no, na kasama natin si Kristo, kasama natin si Jesus. No? Tapos ipinapakita niya yung present condition ng mundo ngayon. Ano kaya sa tingin mo ang magiging reaction mo? Ano kaya sa tingin mo ang makikita mo kapag pinakita sa iyo ng Diyos? Kumbaga, iikot ka ni Lord. No? Magkakaroon ka ng traveling around the world. Sige po, ipikit po natin ang mata natin. At makita po natin kung ano ba yung nais ng Diyos na ipakita sa atin. Sige po, dilat na, baka makatulog. Ano po? Ano po ang nakita nyo? Ano po yung pinakita sa inyo ng Lord? No? Dinala ka niya above the earth, pinakita niya, inikot niya yung mundo sa harap mo, at tinuturo niya, meron siya mga specific place or particular places na itinuturo doon. Pero, ano ba yung ano yung naging reaction mo? Gusto ko pong malaman, no, dito sa lugar na to, ano ba yung pinakita sa iyo ng Panginoon? Yung magandang... Pumikit ako. Actually, maganda po yung pinakita ni Lord na sa akin, nag-reveal po sa akin is, pinakita niya yung place na greeny, tapos
ano ba, greeny, tapos parang walang mga disturbance, parang masarap mapag-isa. Dito po, dito. Gusto ko pong tanongin si kapatid, ano ipinakita sa inyo ng Lord habang nakapikit ka? Sa akin, yung mga taong nag-worship sa Kanya. Mga taong nag-worship, alam niyo po mga kapatid, ang gaganda ng pinakita ng Lord, no? Pero kung titignan po natin yung illustration, nakikita ko dito, bakit si Lord Jesus Christ umiiyak? Hindi ko po ito pinapakita sa inyo na sinasabi kong si Jesus to, Ginawa ko lang po illustration to. Pero kung titignan po natin in the Word of God, meron po doon, no? Jesus wept. Tama? John 11:35, right? So sabi doon, Jesus wept. Alam niyo po, no? Nung minemeditate ko to, tama nga naman, kapag ako dinala ng Diyos above the earth at ipinakita niya sa akin yung mundo, ang makikita ko siguro, yung unang-unang makikita ko, no? Mapapaluha din ako. Bakit? Sa tingin nyo? Alam niyo po kung bakit? Kasi po ang mundo ngayon, the present condition of the earth right now and the present condition of the mankind right now is full of discouragement. Tama? Kapag ikaw dinala ng Diyos, no, makipapakita niya na ang nangyayari sa mundo ay sobrang kaguluhan na. Like example, no, kapag nagbukas ka ng news, makikita mo puro bad news. Ang pangit na nakikita mo sa harap, ang pangit na nakikita mo sa likod, ang pangit na nakikita mo sa kanan, sa kaliwa. Kaya pag inikot mo yung ulo mo, ang pangit ng nakikita mo. Huwag mo nang tignan yung kakatabi mo. Hindi po yan ang sinasabi ko. Meaning, no, makikita mo natural disaster, kabilaan ng bombings, di ba? High crimes ang nangyayari. Meaning, terrible things ang mga nangyayari sa mundo. Tama? Pero sa kabila na nangyayari, no, sa mundong ito, meron pa bang tao na willing magbigay ng best niya sa kabila na ng pangit na nangyayari sa mundong ito? Sa tingin nyo, meron pa? Ano? Meron pa? Yes, meron po. Ikaw na lang ang hindi. Diba? Meron po talagang mga tao na willing magbigay ng best, no? Para sa kabila ng pangit na nakikita natin, meron pang mga tao talaga na pwedeng magbigay ng best nila. Amen? Gusto ko pong ibigyan ng background, no? Tong church na to is, actually naka-move on na, pero gusto ko po sa inyo ikwento ulit, no? Ito pong church na to, nagra-run na po for 7 years. We started 2009, and then along the way, 2015, tama, 2015, nung naka 6 year na po kami, ang nangyari po, we experienced terrible things sa church. We experienced division. At alam ko po, alam nyo yun. No? No, bakit? Alam niyo po, during that time, Pastor Bobby, he wants to offer his best. He wants all of us na tayo po ay mag-level up sa faith na meron tayo. Diba? Gusto ni Pastor na tayo po ay dalhin niya doon sa next level ng Christian faith. Diba? Pero sad to say, meron pala mga tao, no? Sa kabila na ibibigay mo yung offer, sa kabila ng gusto mong ibigay yung best mo, pero ang nangyayari is parang walang gustong sumama. Di ba? Nagigets niyo po yung sinasabi ko? No? Pastor Bobby po, gusto niya po ibigay yung best niya para po sa ating lahat. At yung in-embrace po natin yung vision, ano yung vision natin? Win souls and make disciples. Di ba? Ayun po yung vision na ibinigay ng Lord. Ito po is nilakaran ni Pastor Bob. Pero when we introduce the vision, ang nangyari po, nagkaroon po ng division. Bakit ganun? No? You offer your best, gusto mong ibigay yung pinaka-the best mo for the church, pero ang nangyayari, nagkaroon ng kaguluhan. Diba? We experience division. So, alam niyo po, nakita ko po si Pastor Bob, no? Nakita ko po, na siya po ay sobrang na-disappoint. Nakita ko po, ng dalawang mata ko, si Pastor Bob ay sobra pong nalungkot. No? Parang sometimes, gusto niya na pong give up. Sa kabila ng binibigay niya yung best niya, no? Meron pala, pagkakataon, darating sa time natin, no? Na pwede pala tayo walang makasama sa pagbibigay natin ng best. Pero ito ang maganda. Meron pong ilang mga tao na nagsabi, Pastor Bob, hindi ka nag-iisa. Tama? Sino dito yung mga tao na yon? Kilala?
Kung kayo yon, praise God sa buhay nyo. No? May mga tao po na nagsabi na, Pastor, hindi ka nag-iisa. Alam niyo po, nung marinig ni Pastor yung salita na yon, that is enough to give courage for Pastor Bobby para ituloy po at magbigay siya ng best for all of us, for this church. Para po tayo is madala doon sa next level ng ating Christian life. Amen? So for today, I just want you to understand na ang pagbibigay po ng best, no, is napakagandang bagay po yan. No, probably for somebody, di ba? For someone or for your family or for even for this church. Kaya po yung pagbibigay po ng best, napakagandang bagay po niyan. No? Sino dito po makakapagsabing kaya niya ibigay yung best niya? Sabihin mo sa katabi mo, I am willing to give my best. No? Kung titignan mo yan, akala mo walang best yan. No? Pero marami sa loob yan, di pa lang lumalabas. Mamaya, palalabasin natin. You know? Are you willing to give your best? Amen. Are you willing to give your best for this church? Are you willing to give your best for your family? Di ba? Kapag ikaw mag-aasawa, no? Kapag ikaw mag-aasawa, meron ka ng plano magpakasal. Ang unang sinasabi mo dyan, no? Pag dumating yung time na yon, I will give my best for my wife or for my husband. And along the way, pag nagkaroon kayo ng anak, I will give my best for my children. Di ba? I'm not talking about money. Hindi ko po sinasabi yung pera. But of course, when God gave you so much, sana ma-realize mo, no? Sana ma-realize po natin na si Lord po, no, ay nag-expect din ng best for us. Si Lord po is nag-expect din ng maganda para sa atin. Nagaling sa atin. Amen? No? Alam niyo po, meron po sa Bible, yan. Ano ba yung sinasabi ko? Ito po yung topic natin for today. The challenge of giving our best. Amen? Alam niyo po, meron po sa Bible, no? Ito po is one of the 100 men na prepare ng Lord, no? Para po sa ministry ni Paul. Ito po yung tao na nagbigay ng best niya. He gave his best serving God and serving others. Ito yung tao na nag-give ng best niya na all out. Ito po yung binigay niya ang lahat, walang reservation. Hindi siya nagtira for him. Hindi niya binigay yung latak niya, no, o yung tira-tira niya or yung leftover, hindi. He gave his life all out. Ito po yung tao na walang recognition. But Paul called him a hero. Ito po yung tao na wala po siyang, hindi po siya noted preacher, hindi po siya noted teacher or leader. Pero sa kabila nun, he gave his best. No, ito yung tao na pwede nating masabi. Alam niyo po yung minsan nadidinig natin na hindi lahat ng bayani nakatayo sa kanto. Ha? Sino na nakarinig nun? Ito yung tao na to. Ito yung example na to. Meron po ba kayong idea kung sino yon? Ha? Ito yung tao during his time, hindi siya kilala. In fact, wala po siyang sinulat na libro sa Bible. 2 times po siyang minention sa Book of Philippians, sa chapter 2 and chapter 4. 2 times lang, imagine, no? Kumbaga ito, yung artista, ayun yung mga sikat na artista, ayun yung mga may role. Ito, ano lang to, sa tabi-tabi. Anong tawag doon? Extra. Kumbaga ito, extra. Pero di ba ang extra napakalaki ng role? Hindi mabubuo ang pelikula kung walang extra. Yan, praise God. No? Ito po yung tao na to. Alam niyo po kung sino po yon? Ha? Guess. Ito po siya, papakilala ko po sa inyo. Ayan, kaya po sinabing ordinary heroes of the Bible. Bakit wala pong recognition ako direct sa kanyang pangalan? Ito po yung mga supporting role lang na binigay sa kanya.
Pero sa kabila ng maliliit na task na binigay sa kanya, ang laki ng impact sa Christian life sa atin. Kaya pala yung gospel nakarating din sa atin. Alam niyo po, kung wala itong tao na to, yung ordinary heroes of the Bible, kung wala itong mga tao na to, yung gospel di makakarating sa'yo. Amen? Tingnan po natin kung sino to. Yan. Sino po? Epaphroditus. Kilala niyo po si Epaphroditus? Sino na po nakabasa ng Book of Philippians? Chapter 2. Doon niyo po siya mababasa. Basahin po natin. Praise sound. Sino pong pwede magbasa? Praise. I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and my fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. 26, for he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he is ill. He was ill. 27, indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy and honor such men. For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Amen. Inisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaphroditus na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya na sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang wag nang madagdagan pa ng aking kalungkutan. Kaya nga, nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Ang hindi ninyo kayang gampanan. Amen. Amen. Praise the Lord. You know? Babasahin po ulit natin. Ito po, makikita nyo po dito, ito po yung content. No? And a perfect example of a man who is willing to give his best. Amen? Bakit po? No? Dito po, meron po kasi silang cause ni Paul. No? Kilala nyo po si Paul. Ano yung cause nila? Ano yung cause nila? To preach the gospel. Yung gospel maipamalita nila sa buong mundo. Kaya po naging partner to ni Paul, protege niya, kumbaga. No? Ito po, naging partner ni Paul to preach the gospel everywhere. Sa buong mundo, meron silang cause, meron silang goal na sinasabi. Alam niyo po, sa buhay po natin, tayo po minsan is ginagalingan po natin sa buhay po natin. Bakit? No? Para ano? Ginagalingan mo ang buhay mo para sa pamilya mo. Ginagalingan mo yung buhay na to para magkaroon ka ng bahay. Ginagalingan mo yung buhay na to para ma-promote ka. Ginagalingan mo yung buhay na to para sa pamilya mo. No? Iyon ang cause mo. Pero ito iba. Si Paul at si Epaphroditus iba. No? Ginagalingan nila, no, doon sa life nila because nakita nila yung cause nila. Ano yung cause nila? To preach the gospel. Amen? Tama po ba? No? Kaya po, Epaphroditus was different. Ibinigay niya po yung lahat niya. He gave his best
Di ba, sinabi dito, no? He was ill and near to death. Nakita niyo po yun? Dumating na sa point na siya po ay muntik na mamatay. At nagkaroon pa siya ng sakit. Bakit? Alam niyo po, ito pong text na to. Oh, ito po is yung inutusan ng mga Philippians. No? Mga taga Philippi, si Epaphroditus na dalhin yung alin? Yung package para kay Paul because Paul is need something. No? Nung nandun siya sa Rome, nasa prison siya, pinadala niya si Epaphroditus. Pero along the way, no? At nung na-reach niya na yung prison, na magkasama na sila ni Paul, nagkaroon po siya ng malubhang sakit. At muntikan pa siyang mamatay. Amen po ba? So kung titignan niyo po, sa talata na yan po yung content and perfect example na nagbigay ng best niya. Diba? Bakit? Tingnan niyo po. Sabi dito, he is a brother. Sabi niya, I have thought it is necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier and your messenger and minister. Nakita niyo po yon? Alam niyo po, titignan po natin dito sa simbahan, puro tayo brother. Di ba? Yes, brother kita, pero fellow worker ba kita? Di ba? Yes, brother kita, pero fellow soldier ba kita? Yes, brother kita, pero messenger ka ba? Yes, brother kita, pero minister ka ba? No? Ito po ang masakit sa simbahan ngayon. Marami pong brother. Diba? Marami pong sister. Pero, hindi po tayo katulad ni Epaphroditus. No? Ito po yung sinasabing, he give his best. He give his very best. No? Bakit? He's not just only a brother, but he's a fellow worker. Amen? Bakit ko po sinabing brother? Kung titignan nyo po dito, bakit ba sinabing brother? Mga kapatid, sino dito brother? Tignan mo mga katabi mo, brother ba yan? O may doubt tayo? Ha? O kung babae, sister ba yan? No? Ayun po ang masakit sa simbahan. Marami po brother, marami sister. Pero walang worker. Amen? Tama, mali? So kung titignan mo, brother, bakit sinabing brother? Bakit sinabi ni Paul na sinabi niya na it's necessary to send to you Epaphroditus, my brother. Bakit sinabing brother? Pag sinabi pong brother, fellow men, tayo po, kagaya po natin, no, na niligtas ng Diyos. Dati hindi ka nga tinatawag na brother, tawag sa'yo pare. Mare. Di ba? Berks. Di ba? Ganun tawag sa atin eh. Hindi ka brother. Bakit? Hindi ka pa niligtas ng Diyos eh. Pero nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, no, nalaman mo yung gospel, ang nangyari sa'yo, tinawag kang brother. Pero minsan sa atin, kapag tinawag na brother, jahe, nahihiya. No? Pag tinawag na sister, ayaw natin. O sige, kuya na lang. Diba? Pangit naman nung Brad, parang pamatanda. Diba? Ayaw natin tawagin brother. Pero ito, tignan mo, tinawag ni Paul, dinescribe siya ni Paul sa 5 bagay. No? Una, brother. Eh, sabi dito, yan. Brother. Tayo po, na niligtas ng Diyos, tinawag tayong brother. Diba? Dati hindi mo pa kilala ang Diyos, hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, ang tawag lang sa'yo kung ano-ano lang. Tama? Pero nung niligtas ka na ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, at alam mo na si Jesus, ang Diyos at tagapagligtas, tinawag ka na ngayon brother.
Kaya po kung papansinin, ang tawag po doon Christian. No? Kaya po papansinin natin, ang mga tumutulong ngayon, di ba? Ang may mga eagerness to help people ay yung mga Christian. Di ba? Bakit? Bakit meron silang puso na tumulong? Bakit nakilala si Jesus? Naging brother. Pero along the way, ang masakit pala, hindi po lahat, no, brother. Paano ko po nasabing hindi lahat brother, hindi lahat sister? In John 1:12 it says, no? But as many as receive him, he gave the right to become the children of God. Ibig sabihin po ng brother ito, belonging to the same family. Di ba? Nung niligtas ka ng Diyos, you belong to the family of God. Amen. Kaya po kayo nandito. Belong po kayo sa family of God. Kaya ka tinawag na brother and sister. Amen? Number 2, sinabi ni Paul, no, my fellow worker. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Sabi diyan, laboring toward the goal. Kaya po sinabi ko kanina, lahat po tayo dito brother, pero masakit, yung iba po hindi worker. No? Nung sinabi po ni Paul kay Epaphroditus at sa anong sinulat niya yung letter na yun, binigay niya sa Philippians church. Sabi niya, receive this, my fellow worker. No? Pag sinabi pong fellow worker, tayo po na niligtas ng Diyos na naging brother ay nakikibahagi po sa gawain ng Diyos. Amen? Tayo po ba ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos? Minsan po kasi sa buhay po natin at sa church, no? Marami po dyan hindi nagtatrabaho. Hindi po worker, brother lang. Kasi po, iniisip po nila, no, na sila po ay anak ng Diyos at nagiging spoiled po sila. Alam niyo po, sa pamilya ng Diyos, walang spoiled. No? Meron lang po dyan disobedient. Hindi lang po sumusunod. No? Iniisip po kasi natin, no? No? Ay, favorite son ako ng Diyos. Kaya yung mga hindi favorite, yun yung mga magtatrabaho. Kapatid, hindi po ganun. Kapag ikaw, fellow worker, no, you are compelled to serve. Tama? No, kapag sinabing fellow worker, a heart to serve. Meron ba tayong a heart to serve? No? Na kahit anong iharang mo, dahil fellow worker yan, pupunta sa church yan, magtatrabaho yan para sa kingdom ng Diyos. Pero yung mga brother, no, pupunta lang dito sa church, uuwi na. Ganon din ang mga sister. No, ang tawag sa kanila, Zimbabwe, sabi nga ni Pastor Bob. No? Bakit? Sister lang brother lang. Pero ito iba. Epaphroditus is different. No? Sinabi dyan, fellow worker. Kapag sinabing fellow worker, no, nakikiisa ka, nakikibahagi ka sa gawain ng Diyos. Hindi kayong upuers lang. Di ba? Tama po ba? Amen. So, meaning, tayo po na tinawag ng Diyos ay nagtatrabaho for the kingdom of God. No, alam niyo po mga kapatid, tayo po dito is mga volunteer, di ba? Meron po bang sinusweldohan dito? Wala po tayong sweldo. Hindi, lahat po tayo is voluntarily. No? Kaya po sa umagang ito, alam niyo po yung mga ka-fellow worker ko dito, no, na nagpapagod, gumigising ng umaga, no, yung mga ushering team na pumupunta doon sa Abu Dhabi ko para bumili ng tubig, dadalhin dito, no, yung mga tao na naglalatag. Yan po yung mga fellow worker. Yan po yung lahat po ng gumagawa para sa kingdom ng Lord, para maidaos po natin yung church service. Yan po yung mga fellow worker natin. They are not just only a brother, but they are fellow worker. Amen? So, palakpakan po natin yung mga kapatid natin ito. Amen? So, sinabi dito, hindi rin lang pala sila brother, hindi rin pala sila worker, kundi fellow soldier din. Ayan, oh. Sinabi dyan, my fellow soldier.
By the way, pag sinabi pong may, alam niyo po ibig sabihin ng may? Ibig sabihin po niyan, may intimate relationship. Paul and Epaphroditus has an intimate relationship. Pwede pong sabihin ni Paul, no? Tong worker na to, di ba? Yung brother na to, pwede niya sabihin, pero si Paul, dineclare niya, my brother. Di ba? Pwede niya sabihin, Epaphroditus lang. Pero bakit niya sinabing my brother, my fellow worker, and my fellow soldier? Alam niyo po, kapag sinabing fellow soldier, ito po yung patindi na ng patindi, no? Kanina, worker lang, ngayon, fellow soldier. No? Kapag sinabi pong fellow soldier, bahagi sa digmaang nagaganap. Di ba? Kapag soldier ka, you are compelled to fulfill yung promise mo, yung mission na ginampanan mo. Di ba kapag ikaw naging sundalo ka, anong ginagawa sa atin? No? Isisend ka niya sa mission. Di ba? Doon sa, let's say sa Zamboanga, kapag ikaw soldier, ganun, sinesend ka sa battle. Ito po si Epaphroditus, ganun, isinend siya sa battle. No? Kaya pag ikaw, fellow soldier, tayo po ay nakikibahagi sa digmaan nagaganap. Ano po yun? Ano po ibig sabihin nakikibahagi sa digmaang nagaganap? Kung titignan niyo po dyan, no, knew how to battle for the faith of the gospel. Alam niyo po, nung kami po ay nagsisimula, no, for 6 years, ang cell group po, imagine that, for 6 years, 12 lang ang cell group. Pero praise God, because of my fellow soldier, alam niyo po kung ilan ang cell group ngayon? Almost 40 na po. Diba? Praise God. In just 6 months or almost 1 year, no, sa pag-embrace po natin ng vision, because of you, no, yung mga leader, yung mga tao na handang magpagal for the glory of God at handang mag-win ng souls. No? Kaya po tayo ngayon is nadagdagan. Amen? Bakit? Fellow soldier eh. No? Ito yung mga tao na handang lumaban for the sake of the gospel. Ito yung mga tao, isend mo doon sa lugar na yon, pupunta. Handa sa battle. Amen? Meron tong conquering spirit na tinatawag. Kapag fellow soldier, ang sabi dyan, merong conquering spirit, handang lumaban. Di ba? Nagigets niyo po yung sinasabi ko? May conquering spirit. Kapag dinala mo sa isang company, wala yang gagawin, kundi mag-win ng soul. Tama? Kapag dinala mo yan sa party, ang isip niyan, hindi pagkain. Mag-win ng soul. Bakit? Fellow soldier, may conquering spirit. Kaya itong mga tao na to, kapag gumalaw, may nako-conquer. Bakit sa tingin nyo? Fellow soldier, may espiritu ni Epaphroditus. Di ba? Sabi ko nga kanina, brother ka nga, ka-messenger, ka-worker ba kita? Brother ka nga, ka-soldier ba kita? Di ba? Kung titignan mo, babalikan mo, brother, tapos naging worker, ngayon messenger, ngayon soldier. Kapag soldier ka, kapag sinend ka sa isang lugar, eto, kinoconquer mo yung lugar na to. Ito yung mga tao na nagsishare ng gospel. Sino dito naka-experience na mag-share ng gospel? No? Ito yung mga tao, no? Kahit walang-wala ng pera, pupunta pa yan doon para mag-win ng soul. Kahit wala ng gasolina, pupunta yan doon para mag-win ng soul. Kahit hindi pa kumakain, pupunta yan doon para mag-win ng soul. No? Hindi na-intimidate. Kahit anumang iharang dyan, hindi ma-intimidate yan. Soldier eh. Si Kuya, ayan, oh, may ano yan eh, may experience sa pagiging ano yan eh, sa battlefield yan eh. 'Di ba? Yan yung mga taong buo ang loob. No?
Ayan yung mga tao na handa na maghirap for the sake of Christ. Ayan yung mga tao na handa maghirap for the sake of the gospel. Amen po ba? Ayun yun. Yun yung mga fellow soldier na sinasabi. No, kapag sino dito sa company niya, no, mag-isa lang siyang Christian. O ikaw yung nagpe-pray na, Lord, dali mo ako sa Christian company para kapag kumain kami at nag-pray kami sabay-sabay. No? Pangit ng ganun, walang conquering spirit. Pero kung ikaw, itong tao na to, yung fellow soldier na to, no, Lord, dalin mo ako sa isang kumpanya na walang Christian. Bakit? Pag dinala mo ako doon, lahat ng tao doon maboborn again. Di ba? Meron ba tayong ganong espiritu? Meron ba tayong spirit ni Epaphroditus? Ha? Na meron kang lakas ng loob para i-share mo yung gospel. Bakit? Kasi naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ayaw mong tumahimik. No? Kaya sinasabi rin ni Paul dito, messenger. Sabi, carry the message. Yes, brother ka nga. Pero messenger ka ba? May dala ka bang mensahe? Ang tagal mo nang nakaupo dyan, kapatid. Meron ka bang napasahan ng mensahe? Ha? O brother lang talaga tayo? Sister lang talaga tayo? Kapatid, this is the spirit of Epaphroditus. Messenger, may dalang mensahe. No, huwag niyo pong sabihin, kapatid, brother ako eh. Bago lang ako sa pananampalataya. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang magbigay ng mensahe. Kapatid, if you look to the life of Epaphroditus, ito po ay simpleng tao lang. No? Hindi po siya kilala. He is not a noted preacher and teacher. Pero, meron dalang mensahe. Kaya kahit saan mo ilagay itong tao na to magsasalita, hindi tsope. Hindi nahihiya. May dalang mensahe. Di ba? O brother lang talaga. Sister lang talaga tayo, no? Hindi po ganon. Kailangan po meron kang dalang mensahe. Hindi mo na kailangan pa maging pastor ka o maging elder ka or mag-aral pa ng ibang Bible school para magkaroon ka ng message. Pero ito, si Epaphroditus, may mensahe sa puso. Dapat ganon po tayo. Meron kang pinapasahan ng message. Amen? Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng theology. Ang kailangan mo lang, huwag mahiya. Ang kailangan mo lang, hindi ka matsope. Kailangan mo lang magsalita. Pass the message, kapatid. Naranasan mo si Kristo sa buhay mo. Naranasan mo mabago ang buhay mo. Na-experience mo na magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Ngayon, kapatid, nahihiya ka? Nahihiya ka bang ipaalam na nabago ang buhay mo dahil kay Kristo? Or gusto mong ipaalam na sumama ang buhay mo dahil sa kalokohan mo? Anong magandang balita? No? Halimbawa ito, madalas ko pong ine-example ito, no? Yung anak kong ito, 14 years old pag nabuntis, ipapamalita ko. Anak ko po ito nasa rap. Diba? Hindi. Bakit? Kasi po nakakahiya. Pero kung siya gumraduate ng valedictorian, no? Grabe, ang daming medalya. Pag naglakad sa stage, nakaganon na dahil sa sobrang laki ng medalya sa leeg, hindi na makalakad. Alam niyo po ang gagawin ko dyan? Ha? Pipicturean ko yan. Auto-upload sa Facebook at Instagram. Di ba? Bakit? Proud ako eh. Kapatid, Epaphroditus, siya po is naging proud. May dala siyang message. Hindi siya nahiya. Alam niyo po kung bakit ito, ang binigay ko example, I want you to inspire in the life of Epaphroditus. No? Kahit siya ay nobody sa Bible, wala siyang recognition, yung life niya is very attainable. Tayo pong lahat, kaya natin gawin yun. Kaya mo hindi lang ikaw maging brother, kaya mo rin maging fellow worker, kaya mo rin maging fellow soldier, kaya mo rin maging messenger. Tama po ba? Amen. Pero sad to say, anong nangyayari sa atin? Kapatid, sa panahon ngayon, sa present condition ng mundo ngayon, kailangan po natin ng mga Epaphroditus.
Di ba? Amen? Kailangan yung mensahe ipasa mo. Yung mensahe ng kaligtasan, yung gospel, nakilala mo si Jesus na bago buhay mo, ipasa mo naman kapatid, huwag mo suluhin. Di ba? Amen po ba? At number 5, sabi diyan, minister. Ito yung sinasabing caring the needs of somebody. Yung si Paul, nasa Rome, nandun siya sa prison, no? Si Epaphroditus ang ginamit to care the needs of Paul. No? Siya yung nagdala ng pangangailangan ni Paul. Kaya po tinawag din siya ni Paul na minister, my fellow minister, no? Caring the needs of somebody. Tayo po ba ay minister? No? Alam niyo po yung minister, ibig sabihin po niyan is, no, you find out the needs and we meet the needs. Di ba? Meron po tayong kailangan na cause. Meron kang kailangan na ginagawa for your church or for your family, no? Nakita mo may needs, no? Kapag sinabing nakakita ka ng needs, ako nagagawa niyan, kapatid. 'Di ba? You meet the needs. Ito yung mga tao na finding out the needs. Amen po. Alam niyo po, nung nag-i-start kami, alam po ng mga pioneer to, nung nag-i-start ang church na to, no, Pastor Bobby is a minister. Bakit? Driver na, drummer pa, siya pa ang magme-message, siya pa ang magda-drums, singer pa, siya pa ang magle-lay hands. Bakit? Kailangan eh. Di ba? Minister. Di ba? Nung panahon namin, nung nag-i-start, kailangan susunduin pa kami niyan. Kasi siya lang may sasakyan. No? Tapos, pagdating sa church, siya pa yung magda-drums. Pagkatapos ng drums, siya pa yung magbibigay ng message. Pagkatapos niya ng message, siya pa yung magle-lay hands. Diba? Pag may sakit ang tao, siya yung pupunta, magpe-pray. Pero after some time, ito na tayo ngayon. Kapatid, kaya mo bang ibigay yung best mo? Kaya mo bang gawin yon? Ha? For the sake of Christ. Dati nagpe-pray ka, Lord, Panginoon. Di ba? Kaya ang prayer natin, Panginoon, instead na Panginoon, Panginoon pala. No? Puro kasi hingi, Panginoon. Kaya ang nangyari, binigay ng Lord, nainis sa'yo, binigay niya. Ngayon, binigay na ng Lord, biniles na yung buhay mo, meron ka ng sasakyan, meron ka pang plot, ayaw mong ipagamit for the kingdom of God. Ayaw mong ipagamit para mag-minister tayo, kapatid. Ha? Eto, kung ikaw ay totoong minister, kapatid, dapat you find out the needs and you meet the needs. Kapatid, kailangan po natin ng mga bahay o mga lugar para po tayo mag-minister. Ngayon, ikaw ay pinagpapala ng Diyos, kapatid, gamitin mo po yan. Offer your house, offer your cars. No? Nakukuha niyo po yung sinasabi ko? Ha? Ulitin po natin, sabi dyan, no, my brother, my fellow worker. Huwag po tayong huminto sa pagiging brother lang. No? Na nag-enjoy ka bilang brother, bilang sister. Bakit? Niligtas na ako ng Diyos. Pakialam ko dyan sa work na yan. Pakialam ko dyan sa soldier na yan. No? Kapatid, this is the time to give our very best for the Lord and for this church. Amen? Kailangan po natin ng mga Epaphroditus sa buhay na to. Kung papansinin niyo, kaya po ang intro ko kanina, kung dadaling ka ni Lord, no, above the earth, makikita mo naman talaga puro distraction, discouragement. Amen? Dahil nga po sa discouragement at kaguluhan nangyayari, ito ang kailangan natin. Ang kailangan natin na ang tao maging Christian, maging brother, para itong tao na to maging ka-fellow worker natin. Para itong tao na to maging ka-fellow soldier natin. At itong tao na to maging messenger at maging minister. Amen? Pero ang tanong, bakit hindi po natin nagagawa ang mga bagay na to? No? Ang question dito, bakit si Epaphroditus ganon? Ako hindi. No? Alam niyo po kung bakit? Sino po dito gustong maging Epaphroditus?
Ha? Taas po ang kamay. Parang ayaw nyo No? Bahala ka dyan. Ayoko maging Epaphroditus. Brother na lang ako. Di ba? Paano yung pamilya ko? Paano yung trabaho ko? Pakialam ko dyan. Di ba? Pero kapatid, if you are truly a believer and follower of Christ, you are compelled to serve and give your very best for the Lord. Ito po yung nais ng Lord sa buhay po natin, na maging Epaphroditus tayo. No? Pero ang tanong, bakit si Epaphroditus ganon? Ako hindi. Alam niyo po, number one reason kung bakit hindi tayo kagaya ni Epaphroditus. Sabi diyan, how to become Epaphroditus. Gusto niyo ba maging Epaphroditus? O pag babae, Epa. Epa na lang. No? Epaphroditus, siguro. Di ba? Siguro sa umagang ito, maraming magbabago ng pangalan nila. No? Sa umagang ito, maraming magbibigay ng best nila for the Lord. No? Sa umagang ito, maraming magiging fellow worker. Sa umagang ito, maraming magiging fellow soldier, fellow messenger, and fellow minister. Amen? Amen. How to become Epaphroditus? Paano ba magiging Epaphroditus? Number one, make a decision. Kapatid, kung ikaw hindi ka pa nagde-decide na maging Epaphroditus, kapatid, is the right time to make a decision. Mag-decide ka, kapatid. No? Hindi pa po huli ang lahat para ikaw ay magdesisyon. Para ikaw ay maging ka-fellow worker namin. No? Huwag mong panatilihin, brother ka lang. Make a decision right now. Mag-decide na po tayo. No? Para pala maging Epaphroditus, decision pala ang kailangan. Decision na kailangan na magdi-decide ako and I am willing to give my best for the Lord. For my church, no? For my fellow worker, for my fellow soldier. So ganun pala. Kung gusto mo, bakit? Epaphroditus, no? Siya ay nag-decide. Alam niyo, by the way, Epaphroditus, si Epaphroditus po, nung time niya, ito po ay, ang pangalan niya po, Aphrodite. Sa Greek word po, ang tawag po doon, Aphrodite, ito po is one of the goddess. No? Pagan. Imagine, unbeliever to si Epaphroditus. Pero, nung na-encounter niya si Paul, binahagi ni Paul, no? Si Paul naging brother, si Paul naging ka-fellow worker, si Paul naging ka-fellow soldier, naging messenger and naging minister, si Epaphroditus na bago. Nagets niyo po? And that time, nung ma-encounter niya si Paul, Epaphroditus ay nag-desisyon. Tama? Meaning, si Epaphroditus na-convert, na-born again. Kaya niya po nagagawa yung mga bagay na yon. Kapatid, ang kulang lang sa atin, desisyon. Kapatid, decide it now. Magdesisyon ka na po ngayon. Kailangan po ng church na to at ng mundo na mga kagaya ni Epaphroditus. Amen? Desisyon po tayo. Number 2, how to become Epaphroditus. Number 2, value the gift of salvation. Kaya pala, hindi ka maging ka-fellow worker, no? Hindi ka maging fellow soldier, messenger, and minister because you are not valuing your salvation. Kapag ikaw, binavalue mo yung salvation mo, naranasan mo kung paano baguhin ng Lord, kapatid, hindi ka titigil sa pagiging brother lang. You are compelled to work for and serve for the Lord and give your very best for the Lord. Amen? Bakit? Binavalue mo yung salvation mo. Nakita mo na ikaw dati, na dapat distraction ngayon, ikaw iniligtas ka ng Lord, idinala ka sa presence ng Lord, para kapag after ng buhay mong ito, diretso ka doon sa presensya ng Lord. You are together. Makikita mo si Jesus. No? Ito si Epaphroditus siguro ngayon. No? Ito yung tao siguro na nung nakita niya si Jesus, nung dinala siya sa heaven, nung namatay siguro tong tao na to, no? Sinabi sa kanya, no? Welcome, my faithful servant.
Ganun ba ang gusto natin? Ha? Amen. Yun po yung goal natin. Na tayo po ay i-welcome ng Panginoong Jesus sa kanyang kingdom. No? He value His salvation. Yung salvation, kasi kung hindi mo to binavalue at di mo tinitreasure, yung salvation, yung pagpapagal sa Panginoon, baliwala sa'yo. Ay, yung pagpapagal sa Panginoon, hindi mo gagawin. Pero if you value your salvation, kapatid, kahit mapagod ka, kahit mawalan ka ng pera, no? It doesn't matter. Ibibigay mo lahat, ibibigay mo yung best mo because meron kang salvation. You value your salvation. Pero kung hindi mo binavalue yung salvation, yung gift of salvation na binigay sa'yo, wala, pabanjing-banjing lang po tayo. No? Yan. Tingnan nyo po. Number 3, kaya pala si Epaphroditus ay ganon, carry the heart of the master. Sino yung master niya? Si Paul. Di ba? Ganon niya po pinagsilbihan si Paul. No? Kaya pong ito si Paul na i-transfer niya yung sinasabing DNA. No? Narinig niyo na ba kay Pastor Bob yun? Yung DNA na word. Si Paul, na-transfer niya yung DNA niya kay Epaphroditus. Kaya po sinasabi dyan, if you want to become Epaphroditus, you have to carry the heart of the master. Kapatid, ang sinasabi po natin dito, you have to obey your leader. Amen? Carry the heart of your leader. No? Para kung makikita mo kung ano yung ginagawa niya, gawin po natin. No? Nagkaroon ng discipleship, ika nga. So, nung na-disciple ni Paul, si Epaphroditus, anong nangyari sa kanya? Diba? Kasama niya sa ministry. Naging messenger. Naging minister. Naging fellow soldier. At naging fellow worker. He carried the heart of the master. Amen? Sunod po. Ito, Epaphroditus is a people lover. No? Kapatid, you know why you serve people? Because you love them. Amen? Kaya po tayo nagsisilbi sa mga tao, kaya po tayo, binibigay mo yung best mo for them because you love them. Epaphroditus, ganun po. He is a people lover. No? Makikita nyo po, sinabi doon, no? In verse 26, sabi doon, he longed for them. No? He longed for them. In fact, sinabi ng Bible, yung kanina doon sa ano natin, is nagkasakit siya. Diba? At malapit na siyang mamatay. Pero nanabalitaan niya, nanabalitaan ng mga taga-Philippians, nag-alala siya. Nakita niyo? No? Yung parang ganito, oy, nag-aalala ka sa'yo kasi nag-aalala ka sa akin. Di ba? Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Ha? Kung titignan natin, siguro that time na may sakit siya, no? Parang gusto niya sabihin kay Paul, Paul, isend mo na ako. Dahil nabalitaan ko na nag-aalala ang mga taga-Philippians, yung Philippians church. No? Gusto ko makita ko sila para magkaroon sila ng encouragement sa akin. Ganon siya ka-eager na bumalik. Diba? People lover, he longs for them. Kaya po tayo minsan, no? We love the church. We love people. By the way, yung purpose po natin ay ano? Amen. Loving God, loving people. Yun po yung purpose ni Epaphroditus, loving God, loving people. No? Kapatid, hindi ka maghihirap or hindi ka magtsatsaga sa cell group mo kung hindi mo mahal yang mga tao na yan. Mahal po ba natin ang mga cell member natin? Amen. Praise God. Kasi kung hindi, baliwala sila.
Hindi mo sila pupuntahan, hindi mo ibibigay yung best mo kung hindi mo sila mahal. Amen po ba? Sabi dito, Epaphroditus, ano daw? Risk taker. Paano naging risk taker? So verse 30 sabi dito, no? He risked his life. Bakit? Nung inutusan siya ng ng mga taga Philippians na pumunta kay Paul, he risked his life. Alam niyo po, from Philippi to Rome, napakalayo po nun. Nabasa ko po nung nakaraan, it's about 700 miles. Wala pa pong transportation ng araw. Diba? Lakad lang. No? Siguro along the way, he risked his life. Diba? At nung nagkasakit siya, he risked his life. Muntikan nang mamatay ang tao na to. Tawag doon, risk. No? He risked his life. Tayo po, kaya po ba natin i-risk yung life natin? Kaya po, sa atin, na-risk lang, init eh. Ayaw na natin pumunta eh. Di ba? Ayoko mainit. Ayoko mag-church. Ayoko mag-cell group. Bakit? Humid. Di ba? Yung risk natin, pera, ayaw mo ibigay. Di ba? Ang risk natin, sasakyan, ayaw mo ipahiram. Bakit? No? Hindi Epaphroditus. Walang spirit ni Epaphroditus. Pero dito, yung sinasabi dito sa verse 30, he's a soldier, no? Yung risk taker siya. No? Sa atin po kasi minsan, kapag risk taker, lahat po yan is gagawin po natin. Kahit ano pa yung maging outcome. Tama? Diba? Yung mga businessman dyan, diba nagre-risk kayo? Yung mga networker, diba? Sino dito naloko ng networking? Taas ang kamay. Diba? Nagre-risk tayo. Amen po ba? Ayun po yung sinasabing risk taker. If you want to become a Epaphroditus, kailangan risk taker ka. Di ba? Kagaya po sinabi ko kanina, sa ngayon, init lang, ayaw natin eh. Soldier to, si Epaphroditus, di ba? Soldier siya. Nakakita na ba kayo na soldier na na-intimidate sa init? Na kapag sinabing, mainit, puspo ng gera? Ha? Meron po bang ganon? O sa atin ganito, ay mainit, puspo ng cell group. Di ba? Meron po ba tayong ganon dito? I believe wala pong ganon dito. No, lahat po tayo risk taker. Amen? Amen. Yung last po, how to become a Epaphroditus, kailangan tireless worker. Tireless worker. Bakit kailangan natin ng tireless worker? Ngayon po, nasa vision tayo, napakahirap po talaga at nakakapagod. Tama? Sobra pong nakakapagod. Pero sabi nga, kung gusto mo magbago ng tao, at gusto mo magbago ng mundo, at kung gusto mo magbago ng society, mapapaloob ka dyan. Mapapagod ka. Amen? Bakit? Totoo pong nakakapagod. Pumunta lang ng Musapa, nakakapagod eh. Di ba? Pumunta lang ng China Camp, nakakapagod. Pumunta lang dyan sa KM, nakakapagod na. Sa Yas Link, nakakapagod. Kaya po ang kailangan natin, espiritu ni Epaphroditus. Kung gusto mo maging Epaphroditus, kailangan tireless worker ka. Nakapaloob po tayo sa vision na intentional discipleship. Nakapaloob po tayo sa winning souls and making disciples. Kapatid, ang church po natin, isa pa lang. Pero I believe darating ang time, dadami tayo at magkakaroon tayo ng another service. Amen. Kapag nangyari yon, nakakapagod po. Bakit? Kapag ikaw na ang ginagamit ng Diyos at ikaw ang isesend doon, mapapagod ka. Pero kung iyon ang dahilan mo at excuse mo, nakakapagod, wala po tayong maa-accomplish, kapatid. Amen?
Ang kailangan po natin, tireless worker. Di ba? Kapatid, mag-devotion tayo. Nakakapagod. Di ba? Kapatid, mag-soul winning tayo. Nakakapagod. Di ba? Kapatid, kailangan natin to, tireless worker. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Ayan. Amen? Kailangan po namin ng mga Epaphroditus dito. Yung tireless worker. Na kapag sinabing tireless worker, ito po yung willing na ibigay yung best niya for the work and for the sake of Christ. Amen? Yung hindi napapagod. No? Na ready sa labanan. Amen po? Amen. Yun po ang kailangan natin. Tingnan po natin to. Sabi dyan, how to become Epaphroditus. Ito po. What can we learn from Epaphroditus? Sabi dyan, to continue to work for the glory of God in spite of what the task may entail. Amen? Diba? Continue to work for the glory of God. Sa kabila ng mga task na ibibigay sa iyo, maliit man o malaki, no? Continue lang tayo. Press toward the goal. Diba? Let us finish this race. Tinawag ka, kapatid, for the glory of God. Tinawag ka sa ministry na to for the glory of God. Hindi po para sa amin. Amen? Like Epaphroditus, tinawag siya, ginawa siyang fellow worker, fellow soldier and messenger and minister, not for Paul. No? But for the sake of others. Diba? Tayo din po ganun. Sabi dyan, continue to work for the glory of God in spite of what task may entail. Number 2, sabi dyan, to love God, our church, and leaders. Ito po yung matututunan natin sa buhay ni Epaphroditus. Sabi dyan, to love God and our church and our leaders. Diba? Mahal po ba natin ang Diyos? Ang church? Ang leader? Parang humina. No? Pababa ng pababa. Parang hindi nyo love ang leader. No? Parang ayaw nyo sa leader nyo. Kapatid, learn from the life of Epaphroditus. Amen? Sunod, to love and trust in the Lord in the midst of trials and tribulations. Nakita nyo si Epaphroditus, nagtiwala po siya. Bakit? Naborn again tong tao na to eh. Alam niya na kahit magkakasakit, alam niya kahit na may sakit siya at malapit na siyang mamatay, dumating siya sa punto na malapit na mamatay, no? Nagtiwala pa rin siya. At ang ginawa ng Diyos, sabi doon, the Lord gave mercy on him. And also for Paul, di ba? Kaya nga po siya ni-restore, nagkaroon ng gumaling. Kaya po siya nakabalik doon sa Philippi. Amen? Sabi diyan, trust in the Lord in the midst of trials and tribulation. Sometimes kasi po sa atin, sa buhay po natin, minsan kapag dumadaan ka na sa mga pagsubok, no? Sa mga burdens na yan, sa mga persecution, hindi na tayo nagtutuloy. Ayaw mo na. You tend to give up. Bakit? Nahihirapan. Tama? Na kapag nahihirapan ka na, ayoko na. Kapatid, ang Christian life po hindi madali. Pero the Word of God, tinuturuan po tayo not to give up. Diba? Tinuturuan po tayo, diba? Sinabi ni si Paul din mismo nagsabi in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Kapag ikaw dumadaan sa pagsubok, tawag ka sa Lord. Tawag ka kay Jesus. Bibigyan ka niya ng kalakasan para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Dumaan ka man sa trials, sa tribulations na yan, yung mga hirap na yan, kapatid, you will become a victorious. Amen? Bakit? Tinawag mo si Jesus eh. Sunod. To commit to furthering the gospel. Sabi diyan, ano yung natin? Matututo natin sa life ni Epaphroditus, advancing the gospel. Diba? Marami pa pong tao hindi nakakilala sa Diyos. Kung titingin ka sa flat mo na lang,
Di ba? Pero, dahil si Epaphroditus ay may spirit ng soldier at may spirito ng messenger, no? Nakapag-reach out po ang taong to. So, ganon din po sa atin. Kailangan matutunan natin to. Furthering, sabi niya, no? Commit to furthering the gospel. The furtherance of the gospel, ibig sabihin. No? Share the gospel po. Share the good news. Sa mga flat po natin, marami pa pong mga tao dyan na nangangailangan ng Diyos, hindi nyo lang alam. Bakit? Tahimik ka eh. Ayaw mag-share ng Word of God. Di ba? Nakukuha nyo po? And last, being more concerned in what you can do for God and give your very best instead of just what God can do for you. Ayan, marami po sa simbahan ganyan. Pupunta po sa simbahan because ang gusto nila is kung ano po yung makukuha nila sa church at kung ano po yung makukuha nila sa Lord. Kapatid, ay tinuturo po sa atin dito is being more concerned on what you can do for God and give your very best. No? Ibigay po natin yung best natin for the Lord. Natatandaan ko po, no? Naalala ko lang, nung in-appoint ni President Duterte si Chief PNP Bato, no? Nagkaroon po siya ng statement. Ang tawag doon yung in-appoint na siya. Nagsasalita si PNP Chief Bato. Sabi niya, isang beses lang ako ia-appoint ng presidente. At ngayon nakaupo na ako sa posisyon na to, ibibigay ko na yung best ko. Di ba? Alam niyo po, nagulat ako doon sa sinabi niya. No? At nag-reflect po sa akin, kapatid, minsan lang po tayo magiging Kristiyano. Tama? Ibigay mo na yung best mo for the Lord. Minsan ka lang tatawagin ng Lord para maging Christian. So, ang nais po ng Diyos, when God gave His best for you, when God gave Himself for the redemption of your sin, ibinigay niya yung best niya for you. So ngayon, God expect us to give our best for Him. Amen? So gawin po natin at ibigay po natin yung best natin for the Lord. Remember, minsan ka lang magiging Kristiyano, hindi na mauulit. So kung magiging Christian ka na lang din, itodo mo na. Diba? Gawin mo na ang lahat. Huwag ka na maging half-hearted. Amen po? Ano po daw po yung matututunan natin sa life ni Epaphroditus? Number 1, continue to work for the glory of God in spite of what the task may entail, to love God, our church, and our leaders, to love and trust in the Lord in the midst of our trials and tribulations, commit to furthering the gospel, being more concerned in what you can do for God and give your very best instead of just what God can do for you. May natututunan po ba kayo sa buhay ni Epaphroditus? Amen. I hope marami po maging Epaphroditus dito sa araw na ito. Sabi dyan, wanted ka. Kung nais mo maging Epaphroditus, wanted ka kay Lord. Yan. Ito pong church na to ay naghahanap ng mga Epaphroditus. No? Kung kayo po ay willing, no? Sabi nyo kanina, you are a brother. No? Sino dito mga brother? Sino dito yung niligtas ng Diyos? Taas po ang kamay. Ang ibig po bang sabihin yan, fellow worker ko kayo? Ang ibig po bang sabihin yan, fellow soldier ko kayo? Ang ibig po bang sabihin yan, messenger ko kayo? Minister po ba kayo? Amen. Kung ganon, wanted ka. Sabi dyan, no? Wanted workers who are like-minded. Sabi dyan, genuinely concerned for the church, seeking after Christ instead before their own. Possessing, diba? Proven character. Conclusion po tayo. Ito po yung conclusion ko. Pakibasa po. Sabay-sabay po tayo.
Amen. Nabasa niyo po? Alam ko po, mapapagod kayo at nakakapagod pong maglingkod sa Diyos. Pero kapatid, at the end, sure na sure po ako at certain po ako, God will reward you. Amen. Kahit nakakapagod, hindi ako titigil sa paglilingkod. Gaya po ni Epaphroditus, hindi po siya tumigil sa paglilingkod. Sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod kay Paul. Amen? Amen po. Praise God. Bago po ako matapos, gusto ko pong basahin sa inyo to. No? Meron po ako ginawang sulat. Hindi po para sa asawa ko. Para po sa inyo at saka manggagawa ko po dito. Sabi po dito, in behalf of Pastor Bobby and Pastora Grace, ako si Brother Melvin, at sa lahat ng kamanggagawa ko po sa gawain ng LRC, I rejoice with you. Saludo po ako sa inyo. I want to honor you, mga kapatid. Humahanga po ako sa inyo dahil sa inyong mga gawa. I honor you dahil may mga tao na ayaw gawin ang mga ginagawa nyo. Pero po kayo, ginagawa nyo ng buong puso. Hindi ko kayang kumanta. Hindi ko po kayang kumuha ng mga picture. Hindi ko po kayang mag-edit ng video. Hindi ko po kayang maglatag ng mga kable. Hindi ko po kayang mag-operate ng laptop. Magtimpla ng kape, mag-guide ng mga tao. Pero kayo po, ginagawa nyo. Saludo po ako sa inyo. At sa umagang ito, nais ko po kayong tawagin. My brother, my fellow worker, my fellow soldier, my fellow messenger, and my fellow minister. I want to work with you. I want to serve you like Epaphroditus. Thank you for your life, and I honor all of you. God bless you po. Ako po si Brother Melvin. Sa umagang ito, nais ko pong anyayahan kayo. Kung sino po yung mga tao na gustong maging Epaphroditus, na willing magbigay ng best for the Lord, yung hindi napapagod, yung without complaint, na sa gitna ng pagsubok, ay willing pa rin magtrabaho for the Lord, for the sake of Christ, dahil alam niya na siya'y tinawag for this ministry. Nais ko po kayong anyayahan dito sa baba. At ako po'y mananalangin for all of you. Nagawin po natin na tayo po'y maging seryoso sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. At yung mga kamanggagawa ko po dito, kung gusto nyo po na i-recommit and i-dedicate yung sarili nyo, you are welcome po dito. We will pray for you. Standing in awe tayo po'y tumayo. of your grace,
entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in, serving Him for all eternity, for all eternity. My eyes set on you, in this race that I'm in. No longer my ways, O Lord. Let your will be done. Make me a servant, my ever clinging to the cross, clinging to the cross. I'll follow you, Lord. I'll follow you. Standing in awe of your grace, O Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, your embrace. Yes, unfailing love that surrounds me. Yes, oh God, I stand amazed. Oh God, I stand, my Jesus, my Lord. Yes, oh God, hallelujah, Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. It's no longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity, Lord. Yes, Lord God, our eyes set on you. In this race that we run, no longer our ways, but you, O Lord. Make me a servant, Lord God, serving you for all eternity, Lord. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Yes, you are. Wherever you go, we want to be by your side, Lord God, at all times. Make us no longer but Christ living in me, serving you for all eternity. Yes, oh God, my eyes is set on you, Lord God. In this race that I run, no longer my ways, let your will be
this race, In this race that I run, no longer my ways. my ways, let your will be done. Make me a servant, My heart's ever clinging to the cross. clinging to the cross. I My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Wherever you go, wanna be by your side. no longer I, No longer I, but Christ living, in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, My eyes set on you. in this race that I Run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. clinging to the cross of my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, Wherever you go, wanna be by your side. no longer No I, longer but Christ living, serving you, Lord, serving you for all eternity. my eyes set on you. Set on you in this race that I run. No longer my ways. My ways, Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. clinging to the cross. Yes, yes, my Jesus, my Lord, you're the love. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, by your side. No longer mine, but Christ living, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways. Let your will make me a servant, my heart's clinging to the cross. I follow you. Follow of your grace, setting my feet on your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh, I stand, oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I,
desire to honor you. Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I worship I you. worship you. All that is within me, I give you praise. All That is within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. is in you. Yes, Lord. Lord, I give you my heart. Oh, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Yes. Lord, this is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart. I worship I you. worship you. All that is within me. All that is within me. I give you praise, Father. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. It's in you. Lord. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have I give you my heart, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Live for you alone. Yes. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, God, sa ginawa mo sa araw na to, Lord. Sa
Salamat po sa mensahe niyo, Panginoon. That through the life of Epaphroditus, O God, once again we inspired, Panginoon. We inspired in his life, O God, that we need to become not just only a brother, O God, but we need to become a fellow worker, a fellow soldier, a messenger and a minister, O God. Ito po ang kailangan ng mundo sa ngayon. Salamat po sa mga taong ito, mga kapatid ko, na handang magpagal for your glory, na handang maghirap, na handang mapagod, Panginoon, for your kingdom. Salamat po, O God. I pray over their lives, O God, na patuloy mo silang pagpapalain, O God, na ibubuhos mo, Panginoon, yung mga blessing na naka-store dyan sa langit, O God, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa buhay po nila. Lord, though we are facing trials, burdens, difficulties in this life, but one thing we believe, O God, sa buhay na to, Panginoon, may pagsubok. Pero, pag kami nakamalagpas dito, Lord, we will see your glory. Hallelujah. Lord, we thank you, O God. And you said to your word, O God, that we need to be confident that the one who began good work in us, O God, will carry it on until the completion of the return of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, Lord. We thank you, O God. We thank you. Tunay nga sa iyo ang papuri. Tunay nga sa iyo ang pasasalamat, pagdakila, O God. Wala pong iba, Lord. All the glory, all the honor and praises belongs to the King and the Lord of all lords, none other than Jesus Christ. Hallelujah. And all the children of God will say,